napapadalas tayo napupunta sa mga grass mountains parang feeling ko parang wala ako sa Pilipinas parang nasa Mexico ako, mga ganyan ba. Nakaka-amaze kasi nasa harapan mo talaga sila. Dumadaan ka talaga sa gilid ng mga brown ng mga kabundukan na to. Welcome to La Montaña Integrated Farm. At bumagsak na. Kinukuha na ako ng drone ko. Ay, gabi. Tataas ang balahibo ko pag nakikita ko yung mga ganyang senaryo. Wala na. And welcome back to another Van Life episode. Tuloy ang biyahe natin at sisimulan natin yan dito sa Humming Farm. Good morning, JM brother. Morning. Fly. Good morning, my man. Good morning. Good morning, Direk. Good morning, boy Presta! Sa taga natin magkakaibigan ngayon ko lang nakita sa vlog ganun kaka-hyper. Dapat ganun yung energy, no? Alam nyo ba, dito sa Humming Farm, tayo ang pinakaunang sasakyan na nag-camping dito. Ah? Totoo daw? Oo. Isa. Di ba bro, no? Yeah. Tama ba? Hindi ko sure. Yes, tayo. Tayo daw. Kasama yung mga yun. Oo. Sabi kasi nila sabi ng mga ano natin dito. Dapat kaibigan tayo natin. lang. Oo. Bigla, ano sila na humabol. Kasi nakita nila nandito si JM brother. Pero sa 9, yung first sana, kung hindi tayo, kasi kahapon lang kami nag-decide mag-camping Ay, nung isang araw, nung nagtanong ako, sabi, wala pa talaga. Sa 9 pa daw, yung sana yung first. Oo. So tayo yung first. Inunahan natin. Oo, inunahan natin. Di tayo magpapahuli sa mga ganyan. Bisitahin niyo yung vlog takeover ko kay Bro JM. JM Segundo sa YouTube. Thank you. I speak there in English very well. Oo. Tayo din ang mga unang mga gwapong natulog dito. Ay, kagi, pansin ko yun. Meron ako malaking problema kanina. Paggabi, tsaka paggising ko. Natutulog ako. Nag-selfie ako. Nung problema ako, matutulog akong gwapo. Ito ba? Lumipas ang gabi. Oo. Paggising ko, tumingin ako sa side mirror. Gwapo pa rin ako. Gano'n ka ba? Pugi ka rin ba pagtulog gising mo? Ako, medyo naguluhan lang ako. Oo. Yung natulog ang stress. Oo. Kasi alam mo naman nangyari nakaraan, di ba? Si Redon. Oo. Tinulog ko lang. Nawala. Tulog lang pala kailangan pagka stress ka. Iyon yung natural na gwapo na tinataglay. Kahit anong stress mo sa buhay, itulog mo lang. Pagising mo, gwapo ka na. Pangalawang araw natin dito sa Humming Farm. Dito yan sa Barangay Baretbet, Bagabag, Nueva Vizcaya. Napaka-perfect para sa car camping. Masasabi ko na sa ngayon sa lahat ng farm na meron dito sa Nueva Vizcaya, since na hindi pa naman kasi ako talaga nakakapag-ikot ng madami dito sa Nueva Vizcaya. Kahit na sabihin na magdadalawang buwan na tayo dito, hindi yun sapat para sabihin mo na ikot mo yung Nueva Vizcaya. Kasi ang ating ginagawa is hindi lang naman tayo dito pupunta o nasa Nueva Vizcaya para puntahan ang mga lugar, kundi sinusubukan talaga natin at pinapractice na natin ang paano mamuhay as taga Nueva Vizcaya. Walang pagmamadali sa pag-iikot ng Nueva kasi pagod tayo dun, guys. Uy, grabe, siksik na siksik. Yung nabibili ko sa toot. Marami masyadong tubig. Kunti lang yung laman. Grabe. Ayan kasi yan, homegrown strawberry yan, tsaka sila mismo nag-process. Mamaya ay pupuntahan natin ang isa pang farm kung saan nanggagaling ang mga pagkain na ito na inaabot ko kay Direk Gino. May tinapay ka?
Paano nang panghula tayong GM brother? Maubos na tayong lakas. Hindi natin maubos para matapos puntahan ng mga kagandahan ng mga lugar dito sa Nueva Vizcaya. So, itong Humming Farm, napaka-espesyal to sa aking pagbaban life kasi tayo ang pinakaunang nag-car camping dito. Nasa tuktok tayo ng isang buhol. Burol pala, burol. Nasa tuktok tayo ng isang burol kasi nasa isip ko kasi parang Chocolate Hills eh. Nasa tuktok tayo ng isang parang burol. Kukumpara ko na naman sa ano eh, sa Chocolate Hills ng Bol eh. Huwag natin sasabihin ng ganun guys. Kaya ayun, ina-announce ko na open na talaga para sa lahat. Tayo ang nagbindisyon ng car camping dito sa Humming Farm. So isang paalala, may mga dapat naman daanan talaga, mga sasakyan, no? Kahit na nakakaakyat dito sa tuktok ng bundok na to, kung saan ito yung pinaka-highlight na overlooking ng Humming Farm is, hindi ko alam kung tama ito kung sabihin, pero siguro napagbigyan lang tayo. Pero sa baba kasi ng Humming Farm, napakalawak na lupain na may mga puno-puno. Siguro hindi ko naman sa pagmamaramot ito naman napagbigyan lang tayo dito sa taas. Siguro mas magandang ikip itong taas bro, na walang nagka-camping dito sa sasakyan. Kasi pang tent lang. Kasi the more na car campers ang pumupunta dito, the more na maraming mga car campers ang aakyat dito. Makakalbo yung bundok. So dito ay nagbibida-bidahan ako kahit hindi naman talaga ako may-ari ng farm. Pero napipicture na namin kasi na kapag dumami na nga yung mga sasakyan na aakyat dito, yung kagandahan ng isang burol na to, itong bundok na to na mukhang tinapay, masisira yung ganda ng mga damo. So siguro in time, pero sila na mag-decide, hindi naman ako may-ari. Kinabukasan, kaganapan sa base camp muna. Mamaya, ilakad tayo mag-isa. Magandang umaga. Ganito ang daily routine namin. Bago kami umalis sa mga kanya-kanya naming lakad, sinisigurado namin na may laman ng aming tiyan at meron kami pagkain na madadatnan. Nag-ayos-ayos na kami dito ng aming tanghalian. Na agahan na rin. Agahan tanghalian. Sipag de la Sadik! Wala nang kalat to, pero yung suka na lang ang magbibigay lasa sa kanya. Amoy hindi nagugas. Masipag ka dito. Oo. Probinsya eh. Maraming salamat sa aming Tita Ruth tsaka sa aming Tito Henry na talagang naayaan nila kami na kumilos dito ng maalwan, makapagluto ng, alam mo yun, parang nabubuhay ka talaga sa isang lugar mo. Ganun yung pakiramdam. Ganun yung pinaparamdam sa amin ng tita namin dito tsaka tito. Kaya syempre makikisama pa rin tayo. Meron kasi talagang kaibahan ng lutong kahoy kaysa sa lutong gasol, di ba? Dati isang kalan lang ang umandar sa amin. Ngayon, dalawa na ang kailangang patuyin every time na nagluluto kami. Kasi meron na kaming pinagkakaabalahan dito sa kubo. Mamaya, kwento ko sa inyo. Meron na kaming sinisimulang maliit na negosyo dito. Dala na rin siguro ng aming kabagutan. Kasi pagkatapos namin mag-vlog at mag-edit, wala na kaming ginagawa. Si Prisha, may talent niya sa pagluluto. Lumaking sanayan sa pagbebenta ng kung ano-ano. Si Direk Gino naman, wala. Laging sunog, Diyos ko. Kaya mga hinahanda niyan, yung mga hindi niya kailangan lutuin. Gagawin nating takbong, banayad, lahat ng mga bagay-bagay ngayon. Mabagal, mahinahon, hindi lahat pabigla-bigla ngayon. Yan ang kaibahan ngayon ng taong to. Hindi lahat ng bagay kailangang madaliin. Hindi lahat ng bagay kailangang pilitin. Kung nasanay kami sa mga kanya-kanya naming pamamahay na meron kaming nanay na nag-aasikaso sa amin, dito, kami mismo ang kumikilos. Let's go. Itong mga niluluto,
Isipin mo, nagsisimula to sa mga orders ng mga estudyante. So isipin nyo, in time, promise, lalaki to. Nung una, kami-kami lang din na bumibili ng sarili naming paninda. Ngayon, dinadayo na rin ito ng mga first-timers kahit wala kami dito. Pwede kayong pumunta dito anytime. Ilang piraso per order? 4. Apat. Stout na rice. 4. At sa lasa, Dito na nga ba, si Gino? Mamatay. Doon naman siya, masasabi ko talagang sulit. Ito hindi dahil kaibigan ko si Prisha. Presyo magkano, Pris? 40. Tapos may rice na yon. Sulit na. Sulit talaga. Alam nyo kasi yung pinagkaiba ng lutong bahay sa lutong paninda. Yun ang hinahanap-hanap ko sa mga binibili kong pagkain sa labas eh. Kay Prisha yung lutong bahay. Sarap. Pwede nyo bisitahin ang aming kubo. Open na ito para sa lahat. Matatagpuan ito sa Purok 5, Barangay Bagahabag, Solano, Nueva Vizcaya. Noong isang araw ay nanggaling ako ng Bambang. Pagkatapos kumain sa bukuhan ni Papa Carlos, ay meron pa akong pinuntahan. Sige po! Kita-kits tayo ulit! Okay. Let's go. Ano ba to? LTO ba to? Ha! May papel ako dyan. May lisensya ako dyan. SPG. Ngayon lang ako na-excite ma-checkpoint. Mukhang paparahin tayo. For sure. Ayan, paparahin nga tayo. Hello po, sir. Ayan pa. Saktong-sakto, kaka-register ko lang po niya. Xerox po niya. Lahat hinanap, pero kompleto tayo dyan. Salamat po. Wala kang kakaba-kaba. Kompleto tayo sa papeles, guys! Kanina nung nakita ko sila, na-excite akong parahin eh. Sabi ko, paparahin ako na to. Inaantay kong paparahin ako eh. Kung alam nyo lang kung gaano ako nakatuwa nung pinara na ako. Kasi ito sa mapa ko ay merong 2.6 kilometers lang ang layo mula dun sa bukuhan ni Papa Carlos. Makikita natin dito na merong aakyat tayo ng kabundukan, parang strawberry farm na tawagin. Mukhang mapapalabang na tayo sa akyatin La Montagne or La Montagne. Ako sorry, hindi ko alam kung paano bigkasin to. Malalaman natin pag akit natin to sa taas. 1.9 kilometers. Let's go. Rough road pero hindi naman malala. Pero hindi tayo sure. Ang sarap magsusot kung kahit saan. Napapadalas tayo na pupunta sa mga grass mountains parang feeling ko parang wala ako sa Pilipinas parang nasa Mexico ako, mga ganyan ba. Nakaka-amaze kasi nasa harapan mo talaga sila. Dumadaan ka talaga sa gilid ng mga brown ng mga kabunduko na to. Welcome to La Montagne Integrated Farm. Oh my God. Oh my God. Grabe naman. Matatagpuan ito sa Sitio Katulangan, SNM Purok 5, Bayan ng Bangbang, Probinsya ng Nueva Vizcaya. Ano pong name niyo po ulit? I'm Allen Rano, sir. Sir Allen. Bangbang din. Si Boy first time po. Ito po yung nakita ko lang din sa Google Maps. Yes, sir. Since na yung interest ko kasi ngayon dito sa Nueva Vizcaya is naaliw ako na nag-iikot-ikot ako at napakadaming farm dito sa Nueva Vizcaya. So sabi ko, sige nga, para may iba tayo, mga farm naman ang puntahan natin kasi dati nahilig tayo sa puro dagat tayo ngayon, di ba? Ngayon, puro kabunduko naman tayo. Nag-enjoy ako pumunta sa mga farm. So ang La Montagne, A French word means mountain, sir. The mountain. gaano kalaki ang lupaing to? Tapos kung ano yung mga nakatanim dito sa napakalawak na farm? Ayun. So far, sir, this is 3.8 hectares po na land. Gaano kalaki yung 3 hectares nga? As in, kasama yung mga kabundukan na yan? Yes, kasali po. Actually, sa baba po, may mga 60 varieties tayo ng dragon fruit, may mga mulberry, oranges, sir. May mga fruit-bearing
trees din po sa baba. And then actually, open lang po yung second gate na nung December 8 to public kasi para sa strawberry farm natin. Welcome ba yung mga guests dito para mag-pick ng mga strawberries? Yes sir, pero we have scheduled sir na every weekend lang po ang picking natin. So, ibig sabihin, kunwari, may nag-picking ng Sabado-Linggo, the whole week na walang picking, may lalabas ng mga bunga? Yes, 3 to 5 days po, may mga nagra-ripen na din na berry. Bagamat hindi araw ng pagpitas ng mga strawberries ngayon, ay pinatikim pa rin sa atin ang dalawang klase ng strawberries dito. Yan. Alaki nga ang diferensya ng lasa ng dalawa, no? May pagkabayabas yung lasa. Tapos mas mabango daw po itong si Charlie sir. Naging wala. Ito yung Sweet Charlie, ang sarap nga. Meron po tayong mga gardeners, mga resident farmers na din. Monday to Thursday po, maintenance po nila naman para ma-take care yung mga plants and mga other fruit-bearing trees natin dito sa farm. Sa mga kabundukan ng La Montaña Farm, may mga tanim na mansanas at sinisimulan na rin nila magtanim ng mga pine trees. Meron ding isang bundok dito na kung tawagin ay Prayer Mountain. Para manalangin sa mga churches yan. Kasi soon may ilalagay din po. Ayan, dito po yung summit natin. Then po yung summit po. And then future campsite area po. And then may project, hopefully po, in God's grace po, meron po silang ipapatay yung coffee shop po sa harap. Yun. Yes. Itong strawberry jam na to. Yung pinatiking ko kanina strawberry kay Direk Gino, dito nang galing sa La Montaña Integrated Farm The yun. best strawberry jam na tikman ko. Ang strawberry jam kasi sa matamis. Ito, andun pa yung yung sourness nung strawberry. Hindi ka nangingilo sa tamis. Galing talaga to sa tanim nila. At yung mga local farmers na naninirahan doon sa farm na yon, kumbaga stay in. Ito ang kabuhayan nila. So parang in the future, hindi lang siya farm, kundi pwede rin mag-camping na dito? O para sa mga ganun lang, sa mga magpapabook lang. Magpapabook siguro, lang. Yes sir, para ma-check din or mabantayan din for their security. Oo, tama. And then so far, this is a protected area sir ng DNR din. So far, farming lang talaga yung ang gustong gawin ng mga owners. At sana ma-maximize po nila yung land na to para mapakinabangan din nila at ma-visit din ng mga guests na pwede din ipagmalaki ng taga Nueva Vizcaya. Especially mga taga Bambang po. 3.8 hectares na lupain. Marami ang pwedeng mangyari at magagawa dito. Ilo-look forward natin at aabangan natin ang progress ng farm na ito. Bibili ako nito. Favorite ko to. Yes sir. Saka yung mga kape po ninyo. Mulberry, Mulberry tea. Yes sir. O sige. Ito. Ano mga benepisyong makukuha ko dito sa mulberry tea na to? Bilang suporta, bisitahin natin. Sa simpleng pagbisita natin, ay magiging parte tayo sa pag-unlad ng farm na ito. Kinahapunan ay kailangan ko pumunta ng Padol, Quezon. Sasamahan ko lang ang aking mga kaibigan sa Hampas Loopers. Hindi naman kasi porket Hampas Loopers or ang sinimulan ng Hampas Loopers is yung pagta-travel or pag-Philippine Loop ng nakamotor, makukulong na kami sa pagbumotor. Actually, yung ibang members, yung mga kapatid natin sa Hampas Loopers, nasa sasakyan na. And speaking of Philippine Loop, itong suot ko na to, sa mga hindi pa nakakaalam, is ito yung damit na sinuot namin ni Motor ni Juan noong kami ay nag-Philippine Loop. Itong merch na to is may value na to. Kumbaga, gumawa na ng history to na nag-ikot ng Pilipinas. Gamit natin noon ay ang Suzuki Bergman na 125. Kung gusto niyo maging parte ng history ng Philippine Loop ni Boy First Time at ni Motor ni Juan at magkaroon ng ganitong merch, nasa description yung link nung ating Shopee para pwede nyong orderin kahit nasaang sulok kayo ng Pilipinas. Siyempre gawa yan ng para clothing. Ang Padol River ay less than 20 minutes lang mula sa Kubo.
Nagtataka ako kung bakit. Sabi ko, bakit parang iba yung dinadaanan ko? Oh. Kakaliwa dun sa tulay papunta sa Talubunan, di ba? Ah, oh. Ako dumiretso. Tapos inikot ko lang, tapos pabalik. Wow! Looper! Ang tagal ang setup. Mas maganda pa rin yung upuan ng Altitude Outdoor. Hanggang dito nag-e-edit ka pa? Eh, nagpiprayad lang ako. Baliligo na bagay kayo? Niligo, tapos ano? Tambay, may pupunta. Sasama ka pa ba sa susunod na ano? Hindi magpo-falls ba kayo? Eh, mag-edit ako. Wala akong upload. Eh dito, maligo ka man lang dito. Wala silang mapapanood. Mamaya ko na nga ito gagawin. Kaya maliligo na ako. Baka sabihin ng mga hampas loopers, KJ si Boy. Minsan. Napaka-nostalgic ng ating damit, no? Hindi ko lang nadala yung sa atin eh. Yan ang official na jersey naman natin no, ng Hampas Loopers. First Philippine look pa. Diba, no? First Philippine look natin. Yun ba? Hampas Loopers na ba yan? Pag daw di siya nakasakay ng motor, kaya tanggal niya, masyado daw overpowered yung damit eh. Bumabakbak na rin yan eh. Talaga? Lumalakas yung motor, no? Pag naka-HL ka. Iba yung naibibigay ng damit. Sa isang tulad ko na sobrang fanatic talaga ng dagat, mapunta sa isang lugar na wala nun, parang malaking adjustment para sa akin na kahit na dagat na ako, eh wala akong mapuntahang dagat. Pero unti-unti ko namang natututunang mahalin yung mga kailugan. Kasi ito yung mundo natin dito sa Nueva Vizcaya eh. Hindi naman po pwede maghanap ako ng wala. So at least dinag ako sa dagat, na-inlove na rin ako sa mga kailugan. Pareho lang sila ng satisfaction na binibigay sa isip. Ang importante, mapadagat, mapabundok, mapailog, eh nagkakaroon ng ako ng peace of mind, nare-relax yung aking katawang isipan. Natigit sa lahat, parehong masaya. Kaya kahit saan na ako ngayon, wala akong problema. Pero ganun talaga ang realidad. Ganun talaga ang buhay. Kahit na makamit mo na halos wala ka nang iniisip na problema, isusubukin ka pa rin. Oh no! Nangyari? At bumagsak na. Sinukuha na ako ng drone ko. Ay, gagi. Tiyataas ang balahibo ko pag nakikita ko yung mga ganyang senaryo. Alam ko na yung feeling ng ganyan, no? Hindi ako nanginayang sa drone ba? Kasi alam ko naman na may paraan naman talaga para pero yung alam mo yung kung saan kailangan mo siya. Oo. Nasa Nueva Vizcaya pa tayo, paano no? Oo nga. Maayos pa kaya to? Ayos yan. Ito yung sinasabi ko lagi nung bago to. Alam mo kung sinasabi ko lagi sa drone pag nagkakaroon ako ng bagong drone. Oo. Sabi ko, may hangganan tayong dalawa. Kumbaga, kung hanggang saan siya ako sukuan, hanggang dun lang yung pinagsasamahan namin. Pangilang drone ko na to? 1, 2, Yan. 3. Pangatlo na? Oo. Pangatlong drone ko na to. Lahat yun Sa dami ng sinasabi ko dito, pinagtatakpan ko lang. Pero sobrang frustrated talaga ako. lahat ng tinarbaho niya sa akin, Sulit na. sulit na. Kasi nakailang loop na to. 3 Philippine loop na to. Tama ba? Ay hindi, 2 Philippine loop. Dalawa. Plus iba pang mga biyahe. Tapos yung mga iba pang biyahe. Yan talaga, minsan kailangan mong tanggapin din sa sarili talaga na may kasalanan ka rin. Ha? May kasalanan ka rin. Oo, kasalanan ko. Lahat naman pilot error. Oo, pagka ganun. Sorry. Bye-bye. You served me well. May darating dyan. Anong drone ang Madadarating sa'yo? darating sa akin? Ako alam ko. Ano? Di ba may nag-aalok sa'yo kagabi? Ng drone. FPV yun eh. FPV. FPV yun. Alam mo yung paramdam ng ganyan eh. Oo. Pares tayong tatlo.
Sila sa Dick, di pa alam, gusto mong maramdaman din. Ayoko muna. Tagalin mo naman ng 2-3 taon. God will always provide. Yan ang masasabi ko sa'yo. Dan Max, kinausap ako ni Lord ngayon. Oh. Gumagamit daw siya ng mga taong papadala niyo yung blessing. Ibibigay mo daw sa akin yung drone. Nasa Hong Kong pa. Hindi ko alam kung malulungkot ako o manghinayang. Pero mabilis lang man ako maka move on or tumanggap ng ganyan kapag may nasisira akong gamit, especially talaga. Yung mga gamit ko kasi sa vlogging, yan talaga yung pinaka kayamanan ko sa ngayon kasi yan talaga yung mga armas ko sa ano eh, sa pagbablog eh. Ang vlogging trabaho ko. Full-time vlogger si Boy First Time. So kapag nasisiraan ako ng gamit na ano na napipilayan ako. Ganun yung pakiramdam ko ngayon, pilay. Makapag-travel tayo pero yun yung iniisip ko kung paano ako magkakaroon ng aerial shots. Syempre ako naman oo, may inaasahan tayong sahod na enough sa pagta-travel natin sa pag-YouTube, pero kasi mas inuuna ko kasi yung pamilya ko ba kaysa sa mga ganyan. Kaso nasa gitna ako ng kailangan ko rin yun. Mapapalitan yung mga ganun gamit kasi yan. People come and go nga How much more yung mga gamit na ganyan na maikli lang naman talaga ang mga buhay. Electronics yun anytime masisira talaga. Bang akin lang naman, ang masakit sa dibdib ko, nalulungkot lang ako na nasa kasagsagan tayo ng tigil sa pagta-travel, saka siya bumigay. Pero let go ko na yan, move on na tayo. Sira na talaga Kumbaga, sa dami ng pinagdaanan namin ng drone na yan, nakadalawang ikot na ng Pilipinas yan kumbaga, the drone served me well. Hanggang doon lang talaga yung buhay niya. Move on na tayo dun sa nasira na siya, wasak na siya. 50-50 kung mabubuhay pa siya, magagawa. Pero kung magagawa man siya, hindi na ganun kabuo yung loob ko na lilipad siya ng matagal pa ulit. Kasi once na nasira kasi ang electronic at ni-repair na yan, hindi na siya rin talaga tulad ng dati. Move on tayo, look forward tayo sa kung paano tayo makakaabante ulit. Solusyon. Wala sa atin yung pag-umukmuk ako kasi nasira yung drone o nag-crash yung drone. Hindi mapapatigil ng pag-crash ng drone ko ang gigil ko sa paggawa ng content at pagbiyahe natin. Hindi ako mapipilayan doon. Pilay lang yung pakiramdam ko, pero mag-vlog pa rin ako kahit walang drone shots. Napakababaw na dahilan para sirain yung aking kalooban na tumigil sa pag-vlog.